Lahat dapat maging alerto sa posibilidad ng pagsiklab ng gulo. Nagsalita na kasi si Pangulong Bongbong Marcos laban sa China na dapat handa ang lahat ng sundalo ng Pilipinas. Kasabay kasi yan sa mas lumalala at patindi-tinding agresibong galaw ng China. Dito sinabi ni Pangulong Marcos at muling pinalahanan ng Armed Forces of the Philippines na dapat laging handa ang AFP na protektahan ang seguridad at kapayapaan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang illegal na aksyon ng China ay mas lalo pang magpapatibay sa Pilipinas na lumaban at protektahan ito ang ating sarili. Dito handaan niyang mapamatigasan ang ating bansa laban sa China at hindi natatakot ang Pilipinas sa anumang posibleng gulong mangyari sa West Philippine Sea. Pabor naman ang mga ekspertong may pamatigasan ng Pilipinas laban sa China dahil kitang-kitaan niya na gustong nakawin ng China ang ating teritoryo. Pag hindi pinalagan po ni Pangulong Bongbong Marcos, mananakawan at mananakawan talaga tayo. Intensyon ng China ay talagang agawin yung ating karagatan, ano? Hindi pa nga nakakalapit halos inaano na, no? Binubuntutan na at bali parang tinatakot na yung ating mga tauhan, ating mga barko para hindi na nga sila magtuloy, no? Kaya yan po nagpapakita ng tunay na mukha ng China dito, no? Talagang intensyon nila ay agawin talaga sa atin ang ating karagatan at likasiyang dagat. Dapat umaksyon si Pangulong Marcos tungkol dito. Umpisahan ng bitawat ang mga big investment deals mula sa China. Iwanan din lahat ng produktong mula sa China at itigil na lahat ng pagkikipag-usap nito sa China. Hindi babagsak ang ekonomiya ng bansa dahil hindi naman tayo nakadepende sa kanila. Yung mga businesses nila, yung mga barkong gumagawa ng reclamation sa Manila Bay, mga Chinese, yan din yung mga barko na gumawa ng mga artificial islands, no? So, tapos nag-i-invest sila sa atin, no? Talagang pinagsasamantalahan na nga nila tayo, and yet, no? Ang nakita natin, patuloy pa rin ang pag-aagaw nila sa ating karagatan. Investment nila, no, sa bansa, dapat siguro ipagbawalan na natin, no? At paalisin na sila kung ganyan rin lang ang nangyayari, no? So yan po, extreme po yan, no? Yung mga exports natin sa kanila katulad ng nickel na kailangan nila para sa paggawa ng bakal, dapat siguro itigil na natin, no? Yung mga ganong klase, yun ang mga extreme measures po talaga. Ang pinakamabigat na palusang mararanasan ng China ay ipatapon pabalik ng China ang kanilang ambasador. Ito na raw ang pinakamatinding mangyayari sa lahat. Dahil ibig sabihin nito ay ititigil na ang lahat ng pirmaang kasunduan ng dalawang bansa, as in lahat ng batas. Yung pagpapabalik po sa ambassador, no, isang ano po rin yan, seryosong signal yan, parang preparatory na yan sa pag-cut off ng diplomatic relations, no? So ibig sabihin talagang puputulin lahat ng ugnayan sa China, no? So ayan, nasa ano na rin po yan, kumbaga medyo nasa extreme na rin po yan, pero dapat siyempre, pag ginawa natin yon, talagang kasabay na lahat din ng ibang ugnayan sa China, no? I-slow down na rin, no? Dito kahit pumantong paan niya sa giyera, dapat ipakita ng Pilipinas na hindi tayo natatakot sa China. Hindi naman tama na kung ano ang gusto ng China ang magiging sunod-sunuran na lang tayo sa ninanais nila. Dapat anyang hindi pumayag ang Pilipinas sa ganitong klaseng sistema. Hindi tayo dapat pumayag sa ganun, hindi tayo dapat sumunod sa ganung klaseng gameplay o strategiya. Kailangan ipakita talaga natin na kung anong gagawin natin na para maproteksyonan ng ating mga karapatan, ay talagang kailangan natin gawin, no? At huwag tayong magpapatalo kahit maliit lang tayo dahil oras naman magtagumpay sila, no? Ay asahan natin na lahat pa lang ibang gusto nilang gawin at kunin sa atin ay gagawin nila at pupunin nila. Anong masasabi niyo sa sunod-sunod na rekomendasyong gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos?